Sa pagpapatuloy ng ating Build It Right series, literal na icing on the cake na tayo sa ating pagpapagawa ng bahay dahil bubong at kisame ang ating pag-uusapan. Kasama natin ang ating guest host at pambansang bayaw, June Sabaiton. Unti-unti na nga nating nabubuo ang ating dream home. At ngayong araw, ilalagay na natin ng literal na icing on cake sa binubuo nating bahay. Walang iba kundi ang kisame at bubong. Hassle naman, no? Tumutulo na naman yung bubong. Kailan mahimbing na yung tulog, eh. Ako, eh. Yan. Mayahay na naman ang buhay. Makakatulog na ako nito na mahimbing. Ayan, mga bayaw at hipag, ha? Good night. Sweet dreams. Mama chup-chup. Ay, mga gamit ko! Yung bubong ko, tinangayan ng hangin! Ay, tulong po! Paano ba kasi magtayo ng tamang bubong? Kapag maayos yung bubong natin, it will protect us from harsh weather conditions, especially po here in the Philippines, na yung klima or temperature natin naglalaro sa mainit tsaka malamig. Ang mga parte nito, of course, is the framing. Importante na maayos yung framing, na design ng maayos ng ating structural engineer, and doon na papasok yung covering. Yun na yung mismong metal sheet roof natin. Or it depends kung tiles ba yan or clay. And then doon na papasok yung fascia, doon na rin papasok yung gutter, flashing. Yun na yung different areas natin at protection sa leaks. Nakatutulong din ang roof eaves o yung outer section ng bubong. Hindi lang para maiwasan ng direktang pagtulo ng ulan sa ating mga pader, it also provides partial shade against harsh sunlight. May iba't ibang mga materyales din na pwedeng gamitin para sa ating bubong. Ang metal roof kasi, kaya siya cost efficient. Una, it's because of readily available dyan sa mga hardwares. Ito ay magaan. Gamitin natin yung standard thickness, at least 0.4 to 0.6 mm thickness. Pero madali raw uminit at mag-absorb ng heat ang metal roof, lalo na para sa isang tropical country gaya ng Pilipinas. Meron ng mga insulated panels na metal sheets. Mas costly nga lang siya, pero yung importante yung insulations din natin. At ito ay pre-painted na rin. Pag pre-painted na siya, mag-bounce na at naiiwasan pa yung pagpasok ng heat. At pagdating naman sa pagpipintura ng bubong, mahalaga rin daw ang color selection. Pagka light yung color natin, mas nagba-bounce back yung light. Pero pagka yan dark, no, ina-absorb niya lalo yung heat. Maliban dyan, may iba pang purpose ang pagpintura sa ating bubong. To avoid corrosion, since yung material natin mainly is metal, so nagra-rust po siya kasi exposed siya sa moisture and water. Wala eh. Tinangay ng bagyo yung bubong ko, kaya racket-racket muna tayo ngayong araw, mga bayaw, ha? Para mas ma-explain natin yung pag-absorb ng heat, gamitin nating example itong redhead na ginagamit ng mga tito natin sa pag-iilaw sa shooting, no? Ito yung tinatawag na mga barn door, no? Ayan, pwede nating isipin na ito yung bubong natin, ayan, na pwedeng buksan at isara para makontrol ang ilaw. Pero dahil itim ang kulay nitong bakal na to, pag sobrang tagal nakabukas ang redhead, sobrang init rin nito. At kung reflection naman ang pag-uusapan tulad nito, nandyan ang reflector. Yan. Kung mapapansin nyo, puti o silver ang kulay nito. Kung masyadong matalas o harsh ang ilaw sa set na ginagamit din itong hindi lang pang bounce kundi parang bubong na rin upang maiwasan ang intensity ng ilaw at mag-create ng isang mas soft lighting sa mga subject. Ayan, ha? Gets ba? Salamat sa paliwanag, Direk June! Mabalik tayo muli sa materyales.
Dahil may mga options sa pwedeng pagpilian, lalo na kung mayroon kayong budget. We have also clay and cement, so non-combustible siya. And also, longer lasting yung lifespan niya. Pero kung ito raw ang materyales na pipili nyo, mas kailangan nito ng iba yung pagpaplano. Pagka mas mabigat yung ating bubong na ginamit na materyales, mas malaki yung ating requirement sa structural. Yung kasing clay, may insulation properties. Pagka tag-ulan, medyo warm sa loob. Pagka tag-init, of course, malamig-lamig sa loob. Yun nga lang, medyo costly siya. Oras na makapili na tayo ng klase ng bubong para sa ating dream home, paano naman natin ito ikakabit? It depends on the type of material. Again, you need to consider lagi is yung framing. Kasi pagka mali ka ng framing, talagang magkakaproblema ka dyan. Either liparin yung iyong bubong pagka may malakas na bagyong dumaan. Yung ating screw, tech screw ang ginagamit dyan eh. Kailangan protected to ng zinc. Pagka coated yan, hindi yan basa-basa kakalawangin. And then the type of sealant. Kailangan talaga specified by the manufacturer what type of sealant yung gagamitin mo. Kumbaga, prevention is better than cure, eh, di ba? Yung maliit na butas, lumalaki yan. Di ba? Pag yung kalawang, hindi mo yan napansin, lalaki yan. At yan yung magkokos ng pagkasira na bubong. Ayun, maraming salamat po sa mga payo, Ma'am Architect at Mr. Engineer. Mukhang solved na naman ang pagtulog ko ngayon na maayos na tong bubong ng bahay ko. O siya, manananghalian mo na ako at syempre sabay siesta na rin. Pero di pa tayo tapos, Direk June. Dahil mamaya, mag-i-install ka naman ng Kisame sa pagbabalik ng iHeart PH. Paano nga ba magiging matibay at dekalidad ang ating mga bubungan at Kisame? Ano ba ang payo ng ating mga eksperto dyan, Direk June? Sira na nga ang bubong, napabayaan pa ang kanyang kisame. Kaya naman walang araw na hindi naaaberya si Angelito sa lukom. Dahil maaraw man o maulan, halos lahat na elemento na ata ng kalikasan ang pumapasok sa kanilang bahay. Kahit lagyan mo ng mga pandikit, hindi na kinakaya kasi ano na yung yero eh, sobrang nipis na eh. Sinubukan namang tapalan ni Angelito mga butas at sira sa kanyang bubong at kisame. Pero sobrang laki na talaga ng butas ang sira nito. Sa sobrang lambot na ng nipis ng yero, hindi na rin kinakaya. Bali, kinain na ng tubig yung sa kisame. Siyempre, sa katagalan. Lahat ng bahagi ng bahay ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan para protektahan tayo at ang ating pamilya. At ang katandem ng ating bubong, walang iba kundi ang kisame. Ang kisame, no? Yan din is another layer of protection sa init. Kasi pagka wala kang kisame, imagine, no? Roof na yan kaagad. At pagpatak yan ng init, ay talaga namang ma-absorb kaagad yan sa loob ng bahay. Another thing is the noise, no? Reduction. Pagka umulan, dinig mo kaagad yung patak ng ulan, maingay, hindi ka komportable. Bukod sa added protection, napapaganda rin ng kisame ang overall aesthetic ng tahanan natin. Nagsiserve din siya nga as a barrier between roof and sa loob ng bahay. And also, ito rin yung nagko-conceal sa utilities natin like electrical wiring, plumbing pipes. Kala ko pa naman makapag-siesta na ako. May mga kailangan pa pala akong bilhin para sa kisame. Sadali nga, matawagan nga si... Ay, hello po. Opo, architect, si Bayaw po ito. Opo, andito kasi ako ngayon sa hardware. Ano po bang magandang materyales na pwede naming gamitin sa kisame? Simulan natin sa wood. It is given na po na durable yung wood. And its versatility po, na nag-a-adapt po siya sa kung anong function na nasiserve niya. May PVC panel din po tayo, which ngayon po is ginagamit na rin for ceiling material. It has a water and moisture resistant din po as its property. So next is we have fiber cement board. It is a mixture of cement, cellulose fiber, sand, and water. Itong composition niya po, ito po yung nagpapa-water resistant and fire resistant na din sa mismong material niya. Which is mas okay siyang gamitin sa ceiling natin. Last is gypsum board. Yun po yung usual talaga na ginagamit sa ceiling ng mga bahay natin. For cost efficiency and affordability din ng material. Ayan, nakabili na ako ng materyales para sa kisame. Pero, paano ko
ba ito gagawin? Patawagan nga si engineer. Hello po. Good morning po, engineer. Naku, patulong naman po sana ulit ako. Tama po kaya itong nabili ko? Pagka mabigat yung ceiling mo na nilagay, ang tendency niyan, medyo delikado. Pagka mali ang framings niyan, di na-compute ng maayos, maaaring malaglag yan. Hindi komo makapal, ayun na yung gagamitin. Lighter is better. Ayan, mukhang buo na ang bagong bubong at kisame ng bahay mo, Direk June. Salamat sa tulong nila Architect Jonah at Engineer Clark. Are there any last tips for our viewers? Magpa-consult talaga tayo sa proper professional. Yun yung first. And then second is yung pagpili natin sa material ng bahay mismo. Since nagpa-consult na din naman tayo sa proper professionals na involved sa bahay natin, yung durability and cost efficiency na masisave natin,